Magandang araw sa ating mga kasekurista. Welcome sa ating programang titled Usapang SEC, Smart and Educated Choices. Pera't kaalaman, tagumpay sa kinabukasan. Ako po si Anne Noah Alvarez, ang inyong kaibigang chikadora pero pagdating sa pera, sigurista. Sa programang ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan kung paano tayo makakagawa ng matatalinong desisyon pagdating sa ating pera at kaalaman para sa matagumpay na kinabukasan. Are you ready to finally get secured or financially secured? Sa pagsisimula ng ating programa, ating alamin kung ano nga ba ang ating mga kailangan gawin para tayo'y maging sigurado sa ating kinabukasan. Ngayong araw, makakasama natin si Miss Alexis Marie C. Dinola mula sa Securities and Exchange Commission. Siya ay narito upang ibahagi sa atin ang kanilang kampanya at advokasya. Magandang araw at welcome po sa aming show, Miss Alex. Good morning po, maraming salamat. At magandang araw din sa iyo, Sekurista Ann, at sa lahat ng ating tagapakinig. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa. Maraming salamat din po, Miss Alex, sa pagdalo sa aming unang episode sa Usapang SEC, Smart and Educated Choices. Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, si Miss Alex ay dating nagtatrabaho sa Department of Environment and Natural Resources. Siya din po ay galing sa Department of Budget and Management. So saktong-sakto po sa ating usapan ngayon, usapang budget. As well as ngayon po, siya ay nagtatrabaho sa SEC bilang Information Officer 3 under ng Office of the Commission Secretary. Siya po ay parte ng Corporate Communication Division under ng Digital Communications Unit. So para mas maintindihan ng ating mga tagapakinig, Miss Alex, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang tungkulin ng isang SEC Information Officer sa ilalim ng Digital Communications Unit? Siyempre ko, I'd be happy to explain ano nga ba yung ginagawa natin at ano yung aming office na. Ang tungkulin ng isang SEC Information Officer sa Digital Communication Unit ay napakahalaga, lalo na sa information dissemination tungkol sa mga programa at inisyatibo ng komisyon, ng Securities and Exchange Commission. So kasama sa responsibilidad natin ay yung pamamahagi ng information, education, and communication sa pamamagitan ng iba't ibang digital platforms. Halimbawa na nga po dyan na yung social media. So ayon sa Meltwater report in 2024, meron na tayo 86.725 million social media Filipino identities. So hindi ito sinasabi na 1:1 ha, pero ganun na karami yung Filipino na babad to social media. So dahil dito, tinitiyak natin na yung mga mamahalagang impormasyon ay nadadala natin o naipapabot po natin sa publiko. We also ensure that we fight against disinformation and misinformation, especially related sa investments, tungkol sa corporations and businesses dahil napakalawak po ng ating platform. Kasama rin sa responsibilidad natin ay pagsuporta sa SEC CAN or SEC Communication Advocacy and Network. May kipagtulungan tayo sa mga partners ng SEC sa pamamagitan ng ating mga digital platforms upang ma-inform and ma-educate po yung public sa mga initiatives ng SEC at ng ating mga partner organization. Dito, we ensure transparency and collaboration with our stakeholders. And of course, also do monitoring and feedback. Tinukitukan natin bilang mga information officer yung reaction at feedback ng ating mga tagapakinig online at ginagabayan nila naman din tayo sa kung ano yung mga hakbang upang mapabuti yung digital communication ng komisyon. At syempre, ginagamit natin ito upang makatulong sa regulation ng ating operation kung saan directly involved ang developing and safeguarding our business and capital market. Oh, sobrang informative ng sinabi mo, Miss Alex. So nagulat ako. So 8 million, tama po ba? 8 million ang users ng social media sa Philippines? Nasa 86.75 million ang social media Filipino identities na meron tayo. So Narinig yun mga 6% ng Filipino population.
Oh, narinig niyo yun mga kasekurista. So 76% ng population ng Philippines ay gumagamit ng social media. So mahalaga talaga na malaman natin kung gaano ka-importante na alam natin kung paano maging secured, especially sa dami ng mga information na kumakalap ngayon na hindi natin kaagad na verify kung totoo ba yung ating nakakalap, ating nababasa. So mahalaga na sa mga verified tayo at saka dun sa mga alam natin na lehitimong pages tayo sumusunod. So speaking of legitimate page po, Miss Alex, maaari po bang malaman kung saan pwedeng i-follow ang SEC para malaman ng ating mga kasekurista kung saan tayo pwede kumalap ng impormasyon about sa ating mga investments and sa mga company registration sa Pilipinas? Ayan. So, una-una po, mahalaga na bisitahin natin lagi ang SEC website, www.sec.gov.ph. So, nandyan yung mga pangunahing resources. Sa social media naman, matatagpuan niyo rin po kami sa Facebook, Twitter, or X, Instagram, meron din tayong YouTube, at TikTok. So, nandyan naman yung ating mga short form information, education, and communication materials. Kung saan updated din po yan, lalo na kung may mga announcements, mahalaga para sa ating mga corporation, sa ating mga businesses na registered under SDC, at syempre sa general public para sa mga guide, lalo na mahalaga ngayon dahil pag Pasko, may mga bonuses yung mga tao, hindi nila alam saan nila gagasisin o kaya kung gusto nilang mag-invest. Dito, malalaman nila kung saan yung mga pwedeng legit investment opportunities at syempre yung mga paalala natin sa pag-iingat sa paggastos at pag-invest ng ating mga pera. Totoo, lalo na ngayon kasi nga madami na nga yung may Christmas bonus. So sa mga kasekurista natin, may natira pa ba sa bonus ninyo o nalustahin nyo na? Yeah, well, to ulitin ko lang, Waldas. Ayun, so ulitin ko lang ang sinabi ni Miss Alex. So kung gusto niyo po malaman kung ano yung mga lehitimong investments, pwede niyo pong bisitahin ang kanilang website at www.sec.gov.ph or pwede niyo rin po i-follow ang kanilang mga social media pages. Isa ang pangunahin nilang social media page ay ang facebook.com/PhilippineSEC. Doon makikita niyo po yung mga everyday po may post po sila doon about sa related sa ating investments at sa ating wais na pagpapapinansya. Speaking of wais and Waldas, so nung follower po kasi ako ng Facebook page ninyo, nung nakaraan nakita ko na meron kayong hinanda o nilunsad na programa para sa ating mga followers or para sa ating publiko na investor fair under ng Investor Protection Week. Maaari po namin ba malaman kung ano ba tong investor fair na inyong inilunsad? Yes, ang SEC Philippines ay aktibong nagtataguyod ng iba't ibang kampanya at advokasya na nakatuon sa pagpapalakas sa protection sa mga investors natin o yung ating mga namumulunan at pagpapanatili ng integrity ng ating capital markets. So isa sa mga pangunahing kampanya natin na yung investor protection, kung saan nagbibigay tayo ng education and information and communication tungkol sa tamang investment at pag-iwas sa mga scams. Ayan. Ginagawa ito sa tulong ng ating mga stakeholders, partners upang mapalawak yung kaalaman ng publiko sa tamang practices ng investment. So background lang nabanggit niyo po Miss last week ay yung ating Investor Protection Week. Noong 2019, merong executive order na nilabas under the administration of President Rodrigo Roa Duterte kung saan idinedeclare ang second week of November of every year bilang Investor Protection Week. So last week, inilunsad natin yung ating Investor Fair na may theme Wait sa Pinansya, Siburan at sa Kinagipasan. Gusto inintroduce natin yung 5 financial emotions na nagdidikta ng ating financial choices. Si Wais, si Kitid, si Duda, si Waldas, at si Gipit. So ito yung mga 5 emosyon na nagda-drive sa atin kung paano nga ba tayo magdesisyon financially. So tayo ba ay wais? Tayo ba ay tipid? Tayo ba ay duda? Tayo ba ay laging waldas o laging gipit? So,
ang sinusulong natin ay kailangan tayo po ay laging wais sa ating mga financial decisions. May mga pagkakataon talaga na nagte-take over sa atin si Kipit, si Duda, lalo na si Duda, para maging naingat tayo sa scams. Si Gipit, at lalo na si Waldas, lalo na ngayon, may mga sale or bonuses. Pero we encourage everyone that we always ensure na si wais ang matanaig sa ating mga financial decisions. So bilang paunahing corporate registrar at capital market regulator, binibigyan natin ng halaga ang IEC dahil naniniwala ang SEC na ang pagbabahagi ng tamang impormasyon at edukasyon ay isang mabisang paraan upang maitaguyod natin yung tiwala ng publiko at matiyak natin yung proteksyon nila at proteksyon ng mga namumuhinan. Kasi hindi lang naman ngayon big businesses ang investor natin. Even the public are encouraged to be investors. So nung IPW Investor Fair natin, inikayat natin gamit ang isa nating campaign partner, for example, yung Land Bank, they were encouraging the public to invest in government naman. So kumbaga, yung way na yung fair na yon nagbigay sa atin ng way para ma-introduce yung iba't ibang legit investment platforms na pwedeng ma-take advantage ng ating public. So hindi kailangan ikaw ay isang milyonaryo o kaya ikaw ay isang kilalang businessman. Even the public now can be our investor. That's why we protect them kasi napakahalaga ng pera na binibigay at nilalabas ng ating public. Siyempre, pinaghirapan natin yan, di ba? So sa pamamagitan po ng mga IEC initiatives na ito, natutulungan natin yung mga Pilipino na magdesisyon ng tama at maiwas sila sa mga mapaninlang na investment schemes. So habang pinapalakas din natin yung integrity ng ating capital market. Ayun. So up pa din yung ating mga Investor Protection Fair, Investor Protection Week campaign. Kung napanood nyo si Nawai, si Waldas, si Tipid, si Buda, si Gipit, napakaganda ng ating informative explainer kung bakit meron tayong 5 financial emotions. So, sobrang nakaka-interest nga pong panoodin yan. So, nung pinanood ko siya, nakarelate ako kay Waldas. So, feeling ko ang daming nakaka-relate kay Waldas, lalo na yung mga nag-Shopee, nagla-Lazada, yung mga online shopping natin na brands, kung saan may mga sale, lalo na ngayon malapit na ang 12/12. So, onti na lang, lalo mga may bonus. So, ulitin ko lang para sa mga kasekurista natin, maaari nyo pong bisitahin ng kanilang Facebook page para mapanood kung interesado po kayo doon sa kanilang campaign in Investor Protection Week or IPW sa kanilang fair, sa kanilang Facebook at facebook.com/PhilippineSEC. So, nabanggit mo, Miss Alex, kanina, yung about sa scams. Ano po ba ang ginagawa ng SEC? Meron po ba kayong mga webinars sa pwedeng attendan ng ating mga kasekurista para matutunan nila? Lalo na po kasi ngayon, ang alam ko, sabi nila, madami nang nai-scam sa atin. Especially yung mga teachers, yung mga estudyante, kahit mga estudyante kasi ngayon mahilig na sa mga crypto investments. So, paano nyo po ba sa SEC at bilang po isang parte ng Digital Communications Unit, ano po ba ang mga isinusulong ninyong pang investor protection and education? Okay, so aside dun sa ating mga short form campaigns na nire-release, isa sa mga proud tayo at talagang hinihikayat natin yung public ay yung ating second webinar series. So, nagsasagot tayo ng mga libreng webinars. Live ito sa ating Facebook page and also nakalagay siya sa website ng SEC. So, mapapanood siya anytime na kailangan tayong may malaman na information for a specific topic na related sa financial literacy. So, itong mga webinar na ito na libre lang po ay bahagi ng advocacy na magbigay ng accessible na kaalaman tungkol sa tamang pag-i-invest, sa pag-iwas sa scam, and anything related to financial literacy. Kasi ito sa lahat, lalo na sa estudyante, professional, entrepreneurs, at kahit sino pa interesado. Para makasali, kailangan sundan niyo lang lagi yung aming official channels dahil doon kami nagre-release kung kailan kami may mga bagong webinars.
ina-announce natin yung schedule ahead sa mga webinars at ibang mga detalye gaya ng registration, ng pre-test, and everything. Dahil yung ating mga webinars ay pwede siyang mag-release certificate. Kaya kailangan abangan talaga ng public kung kailan tayo mag-a-announce ng bagong webinars. Para naman dun sa mga na-miss out natin, available siya again sa ating website. Layunin kasi natin na maging inclusive and accessible ang financial education dito upang mas marami pa siyang maabot na Pilipino. So, bukod doon, abangan din ng ating mga sekorista sa bagong learning platform nilolon Wiki na naglalayong mag-improve ng ating financial and entrepreneurial literacy. Kasi nga, sabi ng aming tagline bilang hint, knowledge is our greatest asset, especially financial knowledge. So ayan, may mga webinars kami na pwedeng panoorin kung saan maraming matututunan yung public about financial and entrepreneurial literacy. So ayun mga tagapakinig, mga sektorista, libre pala ang webinars ng SEC o ng Securities and Exchange Commission. So ano pa ang hinihintay nyo? I-follow ang kanilang social media page para makakuha kayo ng certificates and as well as para hindi rin kayo malito kung saan kayo maghahanap ng mga notices, press releases, and advisories laban sa mga naglipanang investment scams. So, isa sa mga sinabi nga ni Miss Alex kanina, knowledge is our greatest asset. So, importante na alam natin kung ano yung mga kailangan nating iwasan, ating mga kailangan gawin, lalo na sa panahon ngayon na naglipanang scams. And speaking of scams, Miss Alex, napapanahon din po na pag-usapan natin ang tungkol sa advance fee scam. Ano po ba ito at paano natin ito may iwasan? Okay, ayan, isa sa mga pinaka-worrying na scam or schemes na meron ngayon ay advance fee loan scam na tinatawag. Ito yung panloloko dito sa ating sa public kung saan nagpapanggap ang mga taken lending company o ahente ng mga lending company at naghihingi ng paunang bayad para may proseso yung loan nilang mga tao. Madalas silang ginagamit ang pangalan ng STC at iba pang mga government agency gaya ng BSP, nagbabanggit sila ng mga batas upang mapanakot tao at pagmukha silang legitimate lending companies. Maging mapanuri at laging ating tiyatin yung kausap natin ay at legit na galing sa mga lending companies dahil napakarami na po talagang nabibiktima ng modus na ito. So ayun, nalaman na natin. So sobrang familiar na itong modus na ito kasi sa kasamaang palad, ako may mga kakilala akong kaibigan at kahit kamag-anak na nakaranas na ng gantong scam. Yung tipong papautangin at papahiramin ka ng pera pero maghingi ng initial deposit. So scam pala yon, hindi pala dapat nanghihingi ang isang lending o financing company ng initial deposit. So Miss Alex, para sa ating mga tagapakinig, sa mga ating mga sekurista, paano ba nila masisiguro na lehitimo ang kanilang pag-uutangan? Oo, napakarami na nga na biktima, no? So marami rin nag-report sa SEC tungkol dun sa mga nambiktima sa kanila ng mga lending and financial na nagpapanggap lamang pala. Ngayon, para matiyak mo kung legitimate ang isang financing o lending company, siguraduhin na ito ay rehistrado sa SEC. Una, tanungin natin sila kung rehistrado sila. O kaya naman, tignan natin check up kung sila ay registered sa SEC. At meron silang Certificate of Incorporation. So, ayan yung una. Pangalawa, bukod sa rehistrado, dapat sila ay lisensiyado na mag-operate bilang lending o financing company. Kasi magkaiba po yun. Hindi porke prehistrado na tayo nasa corporation or nasa business, ay pwede na tayong mag-operate ng lending and financing company. Hindi po. Kailangan natin ng separate certificate of authority. So, pangalawa yun. At pangatlo, dapat kung sila ay online application, sila ay nakalista. So, meron lang tayo option list of online lending apps
At matatagpuan din natin na yan sa website www.sep.gov.ph or pwede natin mag-download the ating app sa Ket app para ma-verify kung ang company niya ay lisensyado. So, lagi nating tatandaan, always check with SEC kung ating mga transaksyon ay mga legitimo business register at nakalista, lalo na kung tungkol sa lending, sa loan. Naku, napakahirap pong kabuktiman nito kasi ginagamit din nila minsan yung mga legit na mga lending companies. So, bago dapat mangutang o makipag-transact pala, siguraduhin na natin na yung kumpanya ay una, rehistrado, insersyado, at nakalista sa SEC. So, yan yung tatlo na kailangan natin tandaan. Rehistrado, lisensyado, at nakalista. Ayun, so narinig nyo ba yun mga kasekurista? Nalista nyo ba or nanote nyo ba lahat ng sinabi ni Miss Alex? So, tandaan, ang financing at lending company ay may dalawa or dapat may dalawang maipresenta sa inyo na certificate. Isa ay ang Certificate of Incorporation at isa naman ay ang License to Operate. So, para sa kaalaman po ng lahat, magkaiba po ang Certificate of Incorporation at iba din po ang License to Operate. So, para ma-explain po natin, ano nga pa, Miss Alex, ang Certificate of Incorporation at anong pinagkaiba nito sa License to Operate? Okay, yung Certificate of Incorporation, ito lang yung nagsasabi ng identity at ng primary na purpose ng isang kumpanya kung bakit siya na-register as a corporation or as a business ay a entity dito sa Philippines. Pero kapag siya ay may license to operate as financing and lending company, ito yung pangalawa naman na certificate na kailangan niya. Ito, nagsasabi na pwede siya mag-engage in pool lending, borrowing, or as a financial company. So, magkaiba din kasi yung kanilang requirements at kanilang mga reportorial requirements. Kaya, kailangan kung ang transact ka sa financing and lending company, itong dalawang certificate na ito ay meron sila. So, kung wala silang certificate of authority, malamang ay hindi sila licensed to operate as a financing and lending company. Kung sila naman ay walang certificate of incorporation, nako, mas lalo tayong dapat mag-ingat. Ibig sabihin, ito ay hindi kinikilala at hindi regulated under the Securities and Exchange Commission. So, ayun. And then, gaya ng sabi ni Miss Ann, at gaya ng sinasabi natin, dalawa yung hiningi natin. Certificate of Incorporation at Certificate of Authority or License to Operate. So, ayun, Certificate of Incorporations and Certificate of License to Operate. Tama po ba, Miss Alex? Ano yung pangalawa? Authority or Certificate of Authority or License to Operate. So, sa pagpapaliwanag po ni Miss Alex, ang pagkakaintindi ko is kung ikukumpara po natin siya, bali as an individual. Ang Certificate of Incorporation ay parang birth certificate ng mga companies. So, kumbaga sa individual, kung isa tayong tao, so lahat naman tayo ay, nung pinanganak tayo, meron tayong certificate, birth certificate. Yeah. So, yun yung pagkakakilanlan sa atin. Ang pinagkaiba nito sa Certificate of Authority or License to Operate is, for example, sa atin bilang mamamayan ng Pilipino, required tayo na magkaroon ng driver's license bago tayo makapagmaneho. So, parang ganun po siya mga taga-sekurista. Lagi natin i-ensure na yung katransaksyon natin, maliban sa may Certificate of Incorporation o yung birth certificate ng company nila, meron din silang License to Operate or Certificate of Authority. Dapat masigurado natin na bago tayo mag-lending, may pahintulot ng ating gobyerno yung kausap natin na pwede silang magpautang o magpahiram ng pera sa inyo. Tama. Miss Alex, eto na nga. May mga nakikita kasi akong reklamo or post sa social media na sinasabing rehistrado naman daw sa SEC. May Certificate of Incorporation naman daw sa SEC yung mga scammers. Yung iba pa, sinasabi may Certificate of Authority or License to Operate daw ang kanilang mga nakatransaksyon. Pero ending, scam pala.
For sure nakakita na din po kayo ng mga gantong comments bilang parte po kayo ng Digital Communications Unit at tagapamahala po kayo ng official Facebook page ng SEC. Tanong ko lang po, Miss Alex, paano po ba nangyayari yung mga gantong sitwasyon? Yes, palagi nating pinapaalala sa public na yung mga may mga individual talaga at grupo na gumagamit ng pangalan kahit ng mga lehitimong kumpanya para makapambiktima. Gaya nung regulation o gaya nung sinasabi namin kung paano nila i-check, ganun din ginagawa ng mga scammers. Kaya bilang mangungutang, halaga na meron pa rin tayong due diligence. Naiintindihan natin yung urgency nung sitwasyon na gunapang ng mga naglo-loan ay para sa emergency purposes. So, alam natin na nagmamadali, urgent, pero yan yung mga bagay. Tinitake advantage for mga scammer. Na sasabihin lang nila na ngayon lang, one-time offer, kailangan 5 minutes, makapag-loan ka na. Mga ganyan silang birit, di ba? Kasi nakikita doon kami talaga nagsusend ng mga screenshots ng conversation. So nakakalungkot talaga na nangyari. Pero yung mga nagtitin mo talaga na lending no, tinanting papainsoy, hindi talaga sila pwede. At labag talaga sa batas ng mga sila ng advance fee. Kung meron mang ibabawas o meron mang niningin na fee, ito yung mga pinatawag nating profit fee or service charge. Nakasama na hindi nabawat sa lay mo. Tandaan, kapag mangungutang ka, hindi mo kailangan maglabas ng pera na paunang bayad. Magbabayad ka lamang kapag pag natapos nga o kaya naman ay depende sa loan at delays. Pero yung advance, yung bago ka mapagkapangbita ay magbabayad ka muna. Hindi po yon bigal o hindi po yon lehitimo. Kung ang rehistradong kumpanya naman ay hihingi pa rin ng advance fee. Mag-ingat sa mga peking ahente. Mag-verify kung yung kumpanyang talaga na yon ay yung katransaksyon mo. Meron silang kinigay ng mga official contact information dahil ni-require na po ng SEC na ang mga lending at financing companies ay mag-provide ng kanilang mga official hotlines. At yung listahan po na yon ang makikita natin sa SEC website. Doon pwede natin i-confirm kung yung ating katransaksyon ba ay talagang parte o pasaabi yung kumpanya. Ngayon, hindi pa rin, i-report na natin ito sa otoridad dahil malamang ang patransaksyon natin is ka. At una-una, wag na po tayo makipag-transaksyon sa kanya. So, i-block na natin o kaya wag tayong basta-basta pumindot ng mga links na sinikwento sa akin. So, ganun pala yon mga kasekurista. Tandaan natin, hindi nanghihingi ng pangunang bayad ang isang lending o financing company. Ang mga binabayaran ay binabawas sa processing fee or service fee nung nasabing company. So, kaya nahinala kapag yung kausap natin na ahente ay nanghihingi ng pangunang bayad tapos bibiglain ka pa o yung parang iipitin ka pa na kung hindi mo babayaran, hindi ka matatanggap. So, illegal po yung ganong gawain at hindi po yung pinahihintulutan ng ating gobyerno. Meron din kasing mga cases na nabasa ko na pag binayaran mo daw muna yung pangunang bayad, ibabalik daw nila kasama dun sa hinihingi mo. For example, hihingan ka ng 10,000 kapalit nung pinapautang sa'yo na 100,000 tapos ibabalik daw sa'yo after mo ibigay yung 10,000, magiging 110,000 na yung ibabalik sa'yo. So kung makatagpo po kayo ng gantong sitwasyon, alalahanin po ninyo yung paalala po ng Securities and Exchange Commission na hindi po ito yung pinahihintulutan nilang proseso. Dahil yung mga binabawas po nila, dapat doon pa lang po sa initial na hinihingi ninyo. For example, nanghingi kayo ng pautang na 100,000. Doon nila mismo ibabawas yung processing fee nila. So, maaari maging 98,000, 95,000 na yung makukuha ninyo. Sa totoo lang, yung mga ganito, kailangan nating maging wais sa pag-iisa. Kailangan natin pindutin yung emosyon na si Dudes sa mga gantong bagay. So, kailangan alam din natin sa ating sarili kung
sigurado na ba tayo sa ating kausap? At kung hindi naman, pwede natin puntahan, sabi nga ni Miss Alex, ang kanilang SEC website kung saan matatagpuan hindi lamang yung contact ng SEC personnel or ng SEC departments or offices, nandoon din yung listahan ng mga rehistradong financing and lending company na pwede natin kontakin at verify kung ahente ba talaga nila yung kausap o katransaksyon mo. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga natin may iwasan mangutang, lalo na sa mga emergencies. Ang mahalaga, maging responsable tayo sa ating mga desisyon. Kahit ako, personally, nakaranas na din ako mangutang dahil sa mga biglaang pangangailangan, lalo na sa personal. Hindi naman natin may iwasan iyon. So, Miss Alex, personally sa iyo, if pwede po itanong, ano po ba ang iyong mapapayo sa ating mga kasekurista sa pangungutang? Ayun, personally to reiterate, yung due diligence, dapat meron tayo lagi niyan. Tama si Miss Ann at lagi din hindi natin sinasabi na bawal mangutang, huwag mangita. Hindi natin yung dinedesay. Gane, natin na meron talaga tayong mga urgent needs, kailangan natin sa nagre-resort sa atin sa lending or sa pagkuha ng book. At hindi yan masama. Basta, lagi lang natin patandaan na maging maingat tayo sa ating pag-isipan natin mabuti. Kailangan sigurado tayo, kaya natin bayaran sa tamang oras at tamang halaga yung ating data. At isa pa, lagi tayong mag-iingat sa mga katransaksyon natin. Paalala natin kapubliko, mabuti yung mga inaalok sa akin ng mga lending companies, lalo na yung mga nang scam talaga. Kasi usually, yung mga report sa akin, butawa, mangutang siya ng 20,000 pesos. Sasabihin sa kanyan yung scammer na, ay, approve ko kayo 100,000, walang collateral, walang kahit anong kapalit, mababa yung interest. Sabi nga ni Chair lagi, too good to be true. Diba? Sobrang too good to be true. Malamang stop. Kasi, nasabihin niya, kaya po namin magpahiram sa inyo ng 100,000. Basta magbabayad po muna kayo ng ganito. O kaya naman sasabihin like, ay, hindi po na-approve yung loan nyo bigla. Kailangan nyo po unlocking fee. Diyan yung tatawag Hindi lang advance fee yung tawag nila pero may mga pinatawag. Unlocking fee, unfreezing, mga ganyan. Tapos gagamitin nila yung pangalan na HDC na may mga OTP na binibigay daw po kung bit. Hindi po tayo nagbibigay ng OTP sa mga lending companies, ha? Handaan po natin yan. At isa pa, lagi po natin basahan pagkarata natin sa mga loan agreements na pinapasok natin. Kasi minsan, kung nagkakaroon ng miscommunication ng mga borrowers at lenders na sila nagkasundo pala sa amount ng interest o ng mga additional charges at bali natin haralin yung mga contract and loan agreements natin bago natin firmahan at bago tayo pag-agree. So, ayun po natin talaga i-discourage ang lending or pag-loan, pag-borrow. Isa, doon talaga nagsisimula yung paglago. Minsan, di ba, sa business, sa borrowing niya nagsisimula. Basta, siguraduhin natin na yung ating pangungutang ay responsable. Bago tayo mangutang, kanuhin natin ng sarili kung kailangan talaga natin. Kung maiiwasan naman natin, so tayo mauhitam para lang sa duho, sa gadgets, sapatos, sa bag, mga trending items. At siguraduhin natin, of course, may kakayanan tayo na ibalik o magbayad kung ano yung utang natin. Ayun. So ayun, ulitin ko lang para sa ating mga kasekurista, hindi nagbibigay ng OTP ang SEC. So meron kasi daw mga reklamo na nakikita and nakikita ko rin personally na sinasabi daw ng mga lending company na nilock o release ng SEC ang accounts ninyo na ginawa doon sa lending company. So hindi po totoo yun. Ang SEC ay walang kapangyarihang mag-lock
or mag-freeze ng account sa ating mga lending or financing company. Nandito lang po tayo para maging gabay at mag-set ng rules kung ano ang mga pwedeng gawin ng mga lending at financing companies. Sabi nga din po ni Miss Alex, hindi naman nila mapipigilan ang mga tao na mangutang. Nasa sa inyo pa rin, mga kasekurista, kung na dapat meron tayong due diligence sa ating pangungutang. Maging responsable, pag-isipang mabuti, dapat nangungutang tayo sa ating pangangailangan, hindi yun sa mga gusto lang natin na bilhin. Yung mga sabi nga ni Miss Alex na mga bags, shoes, mga ganon. So iwasan natin na maging maluho, lalo na kung alam natin sa sarili natin na wala tayong kakayahang magbayad. Kasi isa sa mga misunderstanding ata or misconception ng publiko ay akala nila kapag nag-report sila sa SEC ay mawawala na yung kanilang mga utak o mabubura na sa record nila. Mali po yun, mga kasekurista. Ang SEC ay nandito lang bilang regulator, tagapagpayo, taga-guide sa ating publiko at sa mga companies. Tayo ang pumirma ng kontrata. So ang kontrata, alalahanin natin, legally binding ang mga contracts natin pinirmahan. So kailangan bago ka pumirma o bago ka pumayag sa isang transaksyon sa isang lending company, kung hindi kahit sabi mo mang hindi makatao yung interest, kung pumayag ka, pumirma ka. So kasalanan na din mismo ng ating borrower kung wala kang due diligence sa pagche-check kung tama pa ba yung interest na binibigay sa iyo ng company. Kung tama pa ba yung hinihingi sa'yo na merong fees or penalties, mga ganong bagay. So, isa din sa ating paalala sa publiko na kapag gumamit na ng dahas o hinaras ka na ng malala, to the point na nagbabantanan sa buhay mo, yung mga nakikita natin online, Miss Alice, diba? Oo, yung mga nagpapadala ng kabaong, mga nagpapadala ng bulaklak sa patay, Diyos ko. Ayun, grabe. Yun yung mga karumal-dumal na mga pagbabanta. So sa mga ganong sitwasyon, Miss Alex, ano po ba ang maipapayo mo kapag umabot na sa dahas ang isang lending o financing company sa paniningil sa ating mga kasekurista? Naglabas ng SEC ng memorandum circular. Related po dyan yung sa pag-collect o yung mga tamang pag-collect ng fees o yung ating pag-collect nung balad dun ka marulota. Kasi kailangan basahin natin yung memorandum circular na yun sa website din ng SEC. Ang sinasabi lang dito, ang tamang paraan ng pamimikam. Gaya ng sinabi ni Miss Anne, kung dumadating na po sa punto ng death threat, ayan ay inappropriate na po na day ng pag-collect ng mga kita or yung pag-collect ng ating mga fees. Pero kung ang ginagawa lang naman po ng kumpanya ay kinapaalala sa atin na siya mga followers sa atin na magbayad ka na ng utang. Magbayad ka na ng kita. Kailan ka ba magbabayad ng utang? At maaaring tumatawag po sila sa inyo or pinapaalala sa inyo. At kayo ay nakukulitan kaming sikat tawag. Sila po ay ginagawa lang po nila yung kanilang karapatan upang singilin po kayo dun sa contract agreement po nyo. Kaya nga, kailangan basahin nating mabuti yung ating mga loan agreements kasi baka mamaya, kumayag naman pala tayo na singilin nila tayo o kaya i-remind tayo dead of time, i-remind nila tayo daily upang magbayad ng utang. Ay pumayag naman pala tayo usually dun sa mga loan agreements natin. Ngayon, if talagang nandiyan na sa punto na nagdebekret na, nagbabanta na, sa pagsabuhay, sa pamilya, maninira, yan po ay unfair debt collection na po. So, patok na po yan dun sa ating pwedeng ireklamo. At ayon din yan dun sa guidelines ng sinet ng FPC para dun sa debt collection na tikatawa. Ngayon, halala is sila ay naniningil lamang po ng paulit-ulit at ginagawa lang din po nila yung kanilang right to collect ay
hindi po natin, i-discern din po natin kung yung mga irereklamo po natin ay pasok dun sa unfair debt collection. Gaya din ng sinabi ni Miss kanina, kailangan naiintindihan natin yung pinapasok natin sa kontrata, hindi lang po dun sa collection, pero yung pagbabayad. Kasi may mga nagrereklamo sa atin mo, ganito na po yung interest nila, ilang buwan lang, ilang linggo lang. Baka po ay nakasaado pa dun sa mga contract agreements natin na legally binding at sila naman po pala ay nasa tama. Ngayon, kung sila ay irereklamo niyo sa SEC, hindi po nangangahulugan na mabubura na po ang inyong utang. Na maaari lamang po natin silang panagutel din pa sa mga illegal na ginagawa nila, pero hindi po ibig sabihin ay nabura ng niyo doon sa kumpanya. Lalo na po Enero load. Okay. Buti na inform tayo at lagi natin pintutin buta umagan pong pagkakataon. At idagdag ko lamang po i-reiterate ko lang na palagi niyo sa SEC mo legitimacy lahat ng mga companies na nakikipag-transact tayo, lalo na kung sa lending and borrowing. Pwede niyo pong bisitahin yung website www.sec.gov.ph, ang ating Facebook page, www.facebook.com/PhilippinasBC, nasa Instagram, nasa X, nasa YouTube. Lagi po tayo naglalabas din ng mga advisories, notices, press releases, everything na pwedeng makatulong sa ating public para hindi po tayo mabiktima ng scams. May webinars din po tayo that you can check and you can watch regularly upang matutunan kung ano yung mga tips and yung ating mga paalala kung paano makakaiwas upang mabiktima ng mga iba't ibang klase ng schemes ngayon o ng mga modus operandi. At dagdag ko na rin, i-download niyo po yung SetCheck Hub. Available sa Google Play and App Store. Ayun. So, ang dami nating natutunan ngayong araw. I-reiterate ko lang sinabi ni Miss Alex. So, i-download yung SecCheck app. So, ano nga ba tong SecCheck app? Sa kaalaman na ating mga sekurista, yung SecCheck app po ay isang application, mobile application po siya ng SEC. Yes. Na pwede nyo pong i-download sa Google Play and sa iOS po or sa App Store. Dito po, pwede nyo pong i-check ang legitimacy ng company sa pamamagitan ng pag-search po ng kanilang pangalan or ng kanilang company registration number. So makikita nyo po dito kung revoked na po ba yung company, kung delinquent ba yung company, or kung yung company ay hindi talaga existing kasi makikita nyo po or hindi po lalabas doon yung company na inyong inahanap kung hindi talaga siya registered sa SEC. So ayun po. Maraming salamat po, Miss Alex, sa inyong oras at sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon. Sana po ay maraming natutunan ng ating mga tagapakinig, ang ating mga sekurista about sa SEC Campaign and Advocacy Network at sa ating diskusyon ngayon regarding sa advance fee scam, lalo na ngayon na madaming kaperahan ang sambayan ng Pilipino dahil sa bonuses. So, dapat din po maging wais po tayo sa ating mga desisyon sa ating pinansya, lalo na sa panahon ngayon na laganap ang mga gantong scams. At dapat din po alam natin ang mga tamang proseso sa pangungutang. So sabi nga ni Miss Alex kanina, bago mangutang, pag-isipang mabuti at siguraduhin na nangungutang tayo sa ating pangangailangan, hindi para sa ating mga luho o gusto. So ulitin lang po para sa paalala sa lahat, ang isang lending o financing company ay dapat rehistrado, lisensyado at nakalista. Mga sekurista, lagi nating tandaan na walang financing o lending company na nanghihingi ng initial deposit. Maging sigurista, sumangguni sa SEC upang matiyak na ang kumpanya ay rehistrado, lisensyado at nakalista. So nasa website po nila yon, ulitin ko po, dapat rehistrado, lisensyado at nakalista. Always check with SEC ni SEC.
So yun po, meron po silang madami po silang plataforma at advokasya para po dito sa amin ni Miss Alex. Pwede po kayong manood ng kanilang mga webinar. Meron din po silang TikTok kung sa tingin nyo po nahabaan po kayo sa kasi aminin naman natin medyo nahabaan yung ibang publiko sa panonood ng mga webinar. So meron po silang mga nilalabas na videos na naka-highlight po doon kung ano yung mga paalala nila sa publiko sa kanilang TikTok page. And as well as sa kanilang website, pwede nyo din po tignan ang kanilang mga platforms or yung list po nila ng companies doon. Idagdag ko na rin po kasi recently nakita ko din po yung paglunsad ng SEC ng iMessage sa under ng Financing and Lending Company. So, meron na pong iMessage e-message ang Financing and Lending Company ng SEC kung saan doon po kayo pwede mag-complain o maghain ng reklamo sa mga financing and lending company na inyong nakatransaction. So, para sa lahat po, ang kanilang website po or ang kanilang address na pwede nyo puntahan ay e-message or imessage.sec.gov.ph. So, ayun po, sana po maraming natutunan ng ating mga tagapagkinig at mga sekurista ngayong araw. At sana naibahagi namin lahat ng kaalaman namin ni Miss Alex regarding po sa wais na pangungutang or tamang pangungutang at sa pag-iwas sa advance fee scam. So hanggang sa muli po, maraming salamat Miss Alex sa oras na iyong pinagkaloob sa amin. Sobrang informative po ng ating diskusyon ngayong araw. So, ako po muli si Ann Lenoa Alvarez kasama si Miss Alex Dinola. At ito ang Usapang SEC, Smart and Educated Choices. Maraming salamat mga tagapakinig. Hanggang sa muli, paalam! Hello!